Okay, so good morning po sa inyong batid at kamusta po ang inyong 1 week? Okay, malakas ba na Nita? Malakas ang sound? Okay, so salamat. Yun. Kailangan i-check natin yung sound. Kasi nung last Sunday, medyo choppy tayo eh. So, salamat naman at tayo po ay sa kabila po ng ating mga dalahin sa buhay, mga problema. Hindi natin nakalimutan na sumamba sa Panginoon. Kahit tayo po ay naka-join sa Google Meet, yung mga narito. So parehas lang naman yan, ang tinitingnan naman ng Diyos yung puso natin kung totoo tayong mananamba. So ngayong umaga mga kapatid ay samahan po niyo ako dito po sa Ephesians chapter 6. Tayo po ito tumayo. Ephesians chapter 6, verse 5 hanggang 7. Ay mga nasa bahay, pwede tayo magbuklat ng bayan na kasulatan. At basahin po natin yung Ephesians chapter 6, verse 5 to 7. Sabi po dito, servants, be obedient to them that are your master according to flesh, with fear and trembling, and singleness of your heart as unto Christ. Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Verse 7, with good, well-doing service as to the Lord and not of men. So, ang Diyos po ang magpala sa pagbabasa ng banal na salita at tayo po'y manalangin. Salamat ulit sa pagkakataon ito, O Diyos, na kami po ay narito upang makarinig ng iyong salita. Naway po yung mga panahon po ang bawat sa amin na makapagbigay ng encouragement sa amin ang mga salitang amin maraming sa umaga. Salamat po Diyos sa mga kapatiran, salamat po Diyos sa mga narito, sa mga nag-join sa Google Meet, naway lubos na pagpaparang espiritual, ipapano po sa amin ngayong umaga, nawa patuloy mo kaming samahan, gabayan, at nawa kaming mga anak mo ay makapagbigay ng glory sa dakilang mong pangalan. At muna ito Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapula kayo mga batid, at unang-una, no? Ang ating pag-aralan ngayon ay ang pamagat ay submission of servants toward master. So, siyempre po, ang pinaka-laman ng ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa pagpapasakop. Yun, submission. At ang submission ay napakalawak po yan, no? At ang unang nakikita natin na punto dito ay yung tinatawag na the principle of submission continues through the teaching and practical godliness. Yun. Hindi lang nagtatapos sa pagiging born again, hindi lang nagtatapos na tayo ay naging member ng local church. Ang pag-submission ay throughout ng ating buhay. Yun, mayroon dapat makita sa atin na totoong pagpapasakop. So, tingnan lang po natin yung bahaging yon ng sulat ng ating kapatid na Pablo. Dito po sa mga mananampalataya sa Episo. At ang aklat po ng Episo, ito po yung sinulat ng ating kapatid na Pablo. Para po sa mga mananampalataya sa Episo, para sila po ay encouraged na patuloy na maging tapat sa paglilingkod sa Diyos. At makita muna natin yung mga unang bahagi ng verses na ito. Sabi doon, children, obey your parents and the Lord, for this is the right. Yun. Yung mga anak, sumunod daw sa magulang sa Panginoon, sapagkat ito ay tama, mabuti. Verse 2, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee and thou mayest live long on the earth. So, yung mga practical living na binabanggit po dito, naka-address po sa anak. Yun, sa mga anak. At lahat naman tayo, anak dito, no? Pero ba dito hindi naging anak? Pag hindi kayo anak, saan kayo galing? Sa kawayan. Lahat po tayo ay naging anak. At lalo ngayon, mga kapatid, tayo po ay anak ng Diyos. Hindi lang tayo anak ng ating nanay, tatay, tayo ngayon ay anak ng Diyos. Kaya makita natin na ang sabi doon na verse 4, and you fathers provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture
and admonition of the Lord. So sa mga magulang, naka-address naman ito, no? Na yung mga anak natin ay talagang dalhin sila saan po? Nurture and admonition of the Lord. Kaya di ba sa Proverbs 22 verse 6, anong sabi doon? Train up your child. Yun. Sayin na natin yung talatang yun. Napakaganda. Bago tayo pumunta sa ating pinaka bahagi ng ating pangaral. Proverbs 22 verse 6, sabi ng ating kapatid na Solomon, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yun. Sanayin daw natin ang ating mga anak sa daan na kanyang lalakaran. At kapag siya ay lumaki, hindi niya ito makakalimutan. Yun. Kaya kapag mapalad tayo, mga anak natin nandito, nakikinig, kahit medyo makulit, talagang wala namang batang hindi makulit. Sino bang anong naging bata hindi makulit kasang kamay? Wala tayo. Ay, hindi ka ba makulit na malit? Karamihan, majority, talagang makulit. Yun. Bira lang yung yung parang tuod. Nakaganon lang, pag kumain, ay bira yun. Pero karaniwan talaga makulit. So, bayaan lang yan, no? Ganun talaga. Yun. Lalaki din yan. Kapag nakarinig yan ng Word of God, alam mo, mas attentive pa ngayon. Yung mga bata, alam mo lang, hindi nakikinig eh. Pero yan, yung kalangtainga, matalas pa yan. Tulad natin, kahit nakakarinig, medyo barado din tayo natin. So, yung punto dito natin, mga kapatid, yung encouragement na ating kapatid na Pablo, ay kaya sinasabi niya dito, para makita natin na bilang tayo yung mga anak ng Diyos, mayroon tayong dapat magkaroon ng submission. Siyempre, number one submission natin sa Panginoon, sa law of God. Kaya makita natin doon sa Ephesians 5:21. Tingnan natin yung talata, no? Medyo mahaba-haba itong preaching ko dito ngayon kasi maraming verses, pero okay lang ho yun. Para din sa ating spiritual values, ating spiritual strength. Ephesians 5:21. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Pablo po doon? So, nandun din po yun sa Ephesians. Sabi doon sa Ephesians 5:21, submitting yourself one to another in the fear of God. Yun. Magpasakupan daw kayo sa isa't isa sa takot sa Panginoon. So, unang-una, dapat mayroon tayong divine fear, banal na pagkatakot sa Diyos para magawa natin yung tinatawag na submission, pagpapasakop. Unang magpapasakop tayo sa law of God, sa kalooban ng Diyos. Kasi pag hindi natin ginawa yon, wala ho tayong magagawang mabuti sa mundong ito. Bakit ho? Unang requirement ho talaga, magpasakop tayo sa kalooban ng Diyos, matakot tayo sa Diyos. Hindi lang tayo matatakot sa asawa, sa magulang, hindi tayo matakot sa kapitbahay. Dapat tayo, ang kinatatakutan lang natin, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat yung Diyos natin, kahit yung mukha natin, siyang may naghulman yan. Yun. Kung gaano kakataas, alam na ng Diyos kung gaano kakataas. Bakit hindi kasintaas natin yung mga Amerikano? Kasi kung parehas lang ang mukha natin ng Amerikano, isang mukha natin, baka sino kaya kasawa ko? Sino kaya ang isawa ko doon? Kaya isang mukha natin, isang height natin, yung laki ng ilong, isa rin natin. So, ang Diyos natin, talagang makapangyarihan sa lahat. Hindi niya pinaparehas yung mukha natin. Kahit na magkapatid, di ba? Magkaiba rin eh. O si Jake, saka si Doug, magkaiba. Pero magkapatid yan. Si Lilik at saka Isabel, isang dugong pinanggalingan yan. No? Yung may magkahawig, pero magkaiba talaga. Di ba? Yung kambal nga, magkamukha, pero may pagkakakilala din sa kanan, di ba? May pagkakaiba. So tayo bilang anak ng Diyos, mga kapatid, iba-iba man yung ating kinalakihan. Iba't iba yung ating mga ugali noon. Ugali natin noon, ha? Pero ngayon tayo Kristiyano, dapat ang inuugali natin ay ugaling Kristiyano. Ugaling mananampalataya. Ugaling anak ng Diyos. Kaya makita natin doon, ito ay pamanhik ng ating kapatid na Pablo na magpasakupan sa isa't isa. Sinong isa't isa? Mga mananampalataya, mga kapatid natin sa Panginoon. Tayo, magkakapatid.
Ilan na nga lang tayo dito sa Cavite, hindi pa tayo magmamahalan, di ba? Wala pa nga tayo sa 100. Wala pa nga tayo sa 50. Pero pag nandito lahat, more than 50 tayo. Kaya lang, wala naman sila. Yung iba ay nasa abroad, yung iba ay nasa ibang lugar. So, mararamdaman lang natin pagmamahal pag nakakasama sila sa gawain ng Panginoon. Katulad dito, face to face. Yung iba naman, kahit may Google Meet na ayaw pang pindutin. Nasa bahay na nga lang, ayaw pang mag-join. So, hindi na natin pwedeng pilitin yon. Ang importante, tayo ngayon na nandito, yung mga nandito sa bahay-sambahan at naka-join sa Google Meet, yun ang importante. Kasi yung mga wala dito, ay wala na tayong magagawa doon. Kasi lahat ng paraan, ginagawa natin. Ako nga, pag nag-post kahapon, post kaninang umaga, mamaya-maya, post na naman, mag-join kayo mga kapatid. Lahat ng paalala, ginawa na. Sino ba ang nagkulang, di ba? So, ang importante ngayon, magpasakupan tayo sa isa't isa. Bakit sinabi kayo ni Apostol Pablo doon, mga kapatid? Doon sa talatang yon, involved po lahat mula sa tatay, nanay, anak, magpasakupan sa isa't isa. Unang-una, tingnan natin yung obligasyon ng tatay. Tingnan natin, 1 Corinthians chapter 11. Saan siya magpapasakop? Chapter 11, 1 Corinthians chapter 11, sabi doon, be your followers of me, even as I am Christ. Yun ang sabi ni Apostol Pablo, maging tagasunod kayo. Ganon din ako na tagasunod ni Kristo. Now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the ordinances as I deliver them to you. Verse 3, but I would have you know that the head of every man is Christ. Sino daw yung ulo ng mga lalaki? He who is the head of the man? Ang ating Panginoon. Yun ang head of the man. Sino yung tapos sa verse 4, every man. Yun, ito, binibigyan na ng mga dapat gawin yung mga lalaki. Taas nga po, lahat ng lalaki, taas ang kamay. Yun. Yung alanganin, taas ang kamay. Yung alanganin na hindi lalaki. Hindi alam niya kung anong kasarian niya. Parang may tumaas. Yun. Dalawa lang ang nilikha ng Diyos, ha? Babae at lalaki. Bawal ang gitna. Wala akong gitna na nilikha ng Diyos. Babae lang at lalaki ang nilikha ng Diyos. Ito, in-address ito sa mga lalaki. Anong sabi doon? Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonor his head. Yon. Kaya tayo mga lalaki dapat palaging neat, laging nagpapagupit. Sige nga, tingnan dito, lahat ng mga lalaki. Kung nakapagupit na, yon, mayroon pong diyang malaking gunting. Umaya, pagkatapos yung mga mahaba buhok, ako na ang magbugupit sa inyo. Umaya. O kaya, mayroon diyang yung ang tawag doon, grass cutter. Kaganon ko na lang kayo. So, sundin natin, ano yung gusto ng Diyos. Hindi yung gusto natin. Gusto kong magpapugi pero long hair ako, magtatali pa ako dito. Ano ba, adik? Yun. Kung ano yung gusto ng Diyos, sundin natin. Yun ang sabi doon, lahat ng lalaki daw. Kailangan daw, maikli ang buhok. So ano pa? Sabi doon, sa babae naman, but every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered, dishonor his head. For that is even all one is she will saved. For if the woman be not covered, let her also be shorn. But if be shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered. Yon, nakakahiya daw. Ano yung nakakahiya daw sa babae? Yung magpagupit ng maikli. Yon, tinangan natin yung buhok ng mga babae. Wow, ganda. Long hair. Mayroon naman si Brother Ariel ang long hair. Si Mrs. Short hair. Nakakahiya talaga yon. Kaya nga, hindi pinapayagan ng Bible yung mga hindi magandang mga itsura natin. Alam mo, yung asawa mo, Brother Ariel, mas guwapo pa sa'yo. Pag nanglakad, mukhang si Brother Ariel, bumigay na yung asawa niya, bumigay na, nabaliktad na. So, hindi pwede mga kapatid. Yung total submission to the authority of God, yun ang kailangan i-implement natin. Pastor, mainit punta ka sa Saudi.
Gala mo, ang init doon, pero sila, dahil yun ang patakaran nila, nakabalot yung katawan nila. Eh tayo, hindi naman masyadong ganun eh. Buhok nga lang ang pahabain mo. Tapos nagre-reklamo ka pa, di ba? Punta, siguro kung ikaw ang taga-Saudi, ikaw yung babae doon, mahaba na ang buhok, nakakover pa, at ang makikita lang sa iyo ay ano, Brad? Bata! Kaya kung ikaw manliligaw ng mga taga-Saudi, ano bang itsura mo? Ay, hindi pwede. Pagkasal na tayo, makikita mo yung mukha ko. Ganun nung una. Pero ngayon, na-modernize na eh. Pero nakikita na eh. Pero, ang punto natin dito mga kapatid, yung total submission sa authority ng Panginoong Kristo. Kapag mayroong takot tayo sa Diyos, di na mahirap sumunod. Sinabi na nga na, ang lalaki ay dapat maikli ang buhok. O ano ba ang tutol mo doon? May tutol ka pa ba doon? Eh, pastor, Biblia lang naman yan, nakasulat lang eh. Pwede naman punitin yan. Wala tayong dapat complain kung anong gusto ng Diyos. So, submission, tingnan po natin. Sabi doon sa talata, kapag ang lalaki daw ay may submission sa Panginoon, sinusunod niya yung master niya. Sino ang master ng mga lalaki? Sino yung head? Ang ating Panginoon. Ang mga babae naman, ang pinaka-head niya ay ang lalaki. Yon. Hindi pwede sa pamilya, ang head ay babae. Makukontra natin ang banal na kasulatan. Hindi naman sinasabing, ay pastor, sa bahay, under desire ako eh. Pwede ba yung pastor? Wala namang word na under desire sa Bible. Sa Bible, pinag-uusapan lahat. Yon. Mag-uusap kayo, halimbawa, sweetheart, gusto kong ibinta ang bahay na ito. Sabi mo, huwag mo ibinta ba? Magkakasubukan tayo, magbinta mo yan. Alam mo? Hindi pa kayo nag-uusap ng mahusay. Mataas agad level ng dugo mo. High blood, mahilig ka kasi taba eh. Kaya high blood ka agad. Mag-uusap kayo. Oh. Eh kung alam ng babae na siya, ikaw yung authority, sige, ito sweetheart, suggestion ko lang naman. Kasi wala na tayong pangbigas, walang panggatas, walang pambayad sa kurente. Ibenta na lang natin ito. So, ang magpapasya, sino po? Sino magpapasya? Lalaki pa rin. Eh, pastor, mali yung desisyon ng asawa ko. Sino may sabi sa'yo mali? Bayaan mo magdesisyon, bumali man niya, siyang lagot sa Panginoon. As long na ikaw ay may takot sa Diyos, magpapasakop ka sa asawa mo. Yun. Ganon din yung mga anak. Anak, tingin, mga anak. Pastor, mali yung papa ko eh. Mali yung mama ko eh. Sino may sabi sa'yo? Ako. Kaya ayaw mo sundin yung magulang mo. Kasi inisip mo, mali yung tatay ko, mali yung nanay ko. Eh sabi nga, anong sabi sa Bible? Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang. Irespeto ang inyong mga magulang na may takot sa Panginoon. Kaya lang naman hindi mo masusunod yung magulang mo, hindi mo sunod yung asawa mo, dahil wala kang talagang takot sa Diyos. Feeling mo lang na may takot. Kasi kung may takot ka, susundin mo talaga yung nakasulat. Eh kung pairalin mo yung emosyon mo, dahil lahat ng tao may emosyon eh. Ang emosyon po, minsan kalaban ng Diyos. Yun. Galit na galit ka, gusto mong patayin. Ayan ang sabi ng Bible, huwag kang papatay. O galit na galit ka, gusto mong i-chismis yung kapitbahay. Sabi ng Bible, huwag kang maninira ng tao. Yung kaaway mo, anong sabi ng Panginoon? Kapag ang kaaway mo ay nagutom, anong gagawin mo? Pakainin mo. Pastor, pakakainin ko, pakainin ko ng lason. Ganun ba mga kapatid? Ang sabi ng Bible, ng Romans 12:19, kapag ang kaaway mo ay ganito ang gagawin mo. Huwag kang maghihiganti sapagkat sinabi ng Diyos, ako ang gaganti para sa iyo. So total submission talaga sa authority ng Panginoon. So submission on humility or meekness are great principle of truth. Yung pala yung pinaka-prinsipyo, yung submission, humility, meekness, ano yung sabihin? May yung nagpapakumbaba tayo. Pag sinabing nagpapakumbaba, ready ka na magpasakop doon sa authority. Kaya lang naman di ka nagpapasakop, anong pinapairan minsan natin mga kapatid? Yung pride. Di ba? Lahat tayo, may pride. Kaya ayaw mo magpasakop dahil ang taas ng pride mo. Ano ba yung pride? Magbigay kayo ng halimbawa ng pride. Fried chicken. Ano? Pagka fried chicken, paborito nyo ha.
Fried pork. Ano pa? Fried tuyo. Ano pa? Fried rice. Ano? French fries. Puro mamantika. Kita mo, puro dumaan sa mantika. Ay, pag dumaan sa mantika, ano ang labas nun? Talagang barado ang ugat mo, kaya di ka na gumaganon ka na. Sige, subukan mo! Barado na. Na-high blood ka tuloy. So, kailangan, yung pride na yun, alisin na natin kasi hindi makakatulong sa buhay natin yun. Di ba? Sa 1 John, tingnan natin, 1 John 2:15 hanggang 16. Ang sabi po ng ating kapatid na Juan, doon sa bahaging yun, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world. Yun, baka mundo pala ito mga kapatid eh. The lust of the flesh. Yun, hindi po sa Diyos yan. The lust of the eyes. And the pride of life is not of the Father, but is of the world. Hindi pala sa Diyos yun. Pag pinairan mo yung tatlong ito, kalaban mo ang Diyos. Yun, i-ready mo na ang sarili mo, papaluin ka talaga ng Diyos. Hindi lang 2 por 2 ang abutin mo sa Diyos. Mabuti nga ang tao. Abuti lang 2 por 2 o kaya kawayan. Pero ang Diyos kapag nagdisiplina, nako, matindi ba ang kapatid? Kaya ingat po tayo. Be careful, sabi nga, aware, beware. Sabi ni Apostol Pablo. Yan ang mga warning. Beware, test, examine. Yung mga word na yun eh. Ang word na examine, ginamit ni Apostol Pablo. Saan ginamit? 2 Corinthians 13:5. Yan ang mga ginamit, examine. Sinong sinabihan? Mga mananampalataya. Anong i-examine? Ano kaya i-examine mga kapatid? Tingnan nga natin yung context ni Apostol Pablo. 2 Corinthians 13:5. Sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. Sabi niya sa verse 5, examine yourself whether you be in the faith. Prove your own self. Know you not your own self, how that Jesus Christ is in you, except you be reprobates. Ano daw ang i-examinin? Yung sarili. Yun, huwag yung turo na turo. Alam mo, ikaw dapat kang magbago. Ikaw, magbago ka. Pero ilan ang nakaturo sa iyo? Sige nga, magturo kayo dito mga kapatid. Turo niyo ako. Ituro po niyo ako. Subukan niyo ituro niyo ako. Ikaw, pastor, ikaw. Ikaw, pero ilan nakaturo sa iyo? 3. Hindi rin kung pwedeng ituro ka. Kasi mas marami yung nakaturo sa akin. Kaya tama yung Bible mga kapatid. Ang sabi doon, examine yourself whether you be in the faith. Pag sinabing in the faith, totoo ba talagang nasa pananampalataya ka? Sabi ni Apostol Pablo, prove your own self. Ipuprove natin. Know you not your own self, how that Jesus Christ is in you, except you be reprobate. So yung reprobate, medyo malawak po ito, medyo controversial issue po ito. So, pero tayo, bilang mananampalataya, unang binanggit ni Apostol Pablo, examine. Examine yourself. Suriin natin ang ating sarili mga kapatid. Baka naman kakasusuri natin ng iba, dapat suriin natin yung sarili, baka tayo may problema. Yun, turo ng turo ko, labos, ikaw, isiya, ikaw. Pero yung nililigtas mo sa sarili mo, baka siya, baka puro siya. Paano ka? Di ba mahilig po ang tao, puro siya. Siya. Parang, parang ang litsyon talaga ng tao, magturo. Yun. Magturo, sino bang naalala nyo nagturo sa Biblia, mga kapatid? Si Adan. Yun. Tingnan natin yung pangyayari sa buhay ni Adan. Yung mga mag-asawang ito, mahilig magturo. Genesis chapter 3. Kung anong pangyayari doon, ang sabi doon sa verse 3. Sabi doon, verse 10, he said, I heard thy voice in the garden, I was afraid because I was naked. And I hid myself. Yun, nagtago si Adan. And he said, who told thee that thou was naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee, that thou shouldest not eat? And the man said, ito na, nagturo na si Adan. Hindi na umamin sa mali niya. Sino ang tinuro? Yung asawa niya, sabi doon, and the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did it.
Yun, kita mo? Sa halip na aminin ni Adan, sige, patawarin mo ako, Lord. Kasi talagang kumain po ako eh. Nagsisis na nga po ako, talagang ganito. Meron ba sa mga magkakapatid, mga bata, nakapagsilita ng magulang? Kasi si ate, ikaw kasi. Di ba na ano yung mga anak? Yun, tinuturo niyo, si ano kasi? Yun, ikaw kasi, talagang nagbabakbakan sa bahayan. Walang umaamin. Mga anak, yung mga anak umaamin ba sa mali? Hindi ka kasi naghugas eh, ito kasi pa eh. Yun, turo ng turo. Yun, saan natin namana yung ganong ugali mga kapatid, yung pagtuturo? Kay Adan. Ay, tingnan natin si Eva. Ano namang nangyari kay Eva? Nagturo din ba? O tingnan natin kung nagturo din tong si Eva. Sabi doon sa 13, and the Lord God said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did it. So ito na naman. Nawala na naman yung humility, Brad. Anong ginawa na naman ni Eva? Nagturo din. So lalaki at babae, ayaw umamin sa mali. Pinapairal ko alin? Pride. Yun. Alam mo, tinuro siya ng asawa niya. Kala mo ha? Ikaw lang ang marunong magturo. Sabi ng babae, tuturo din ako. Sino ituturo ko? Alam nga, ituro niya si Adan, Brad. Eh, siya naman talaga. Naituro na siya eh. So, sa taras ng yung ahas na itinuro. Ngayon, mabuti pa nga yung ahas, Brad eh. Walang itinuro. Di ba, Brad? Mabuti pa yung ahas, walang itinuro itong tao, yung lalaki at babae, mahilig magturo, tapos galit na galit tayo kay Satanas. Mabuti kasi Satanas, walang itinuro eh. Yung mga tao, mahilig magturo, siya. Pero nililigtas yung sarili. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, examine yourself whether you are in the faith. Yun. Examinin natin yung ating sarili kung tayo'y nasa pananampalataya. Ano po? Sa 1 Timothy. Yun, 1 Timothy. Ito yung mga word na binabanggit para sa ating sarili. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Sabi doon, now the Spirit is speaking that in the latter time shall depart from the faith. Yun. Shall depart from the faith. Lumayo na sa pananampalataya. Giving heed to seducing spirit and doctrines of devils. Yun. Marami na ho. Kaya nagtataka, bakit kaya nagkaganon si brother? Bakit nagkaganon si sister? Kasi nga, ang diablo ay sabi nga ng 1 Peter 5, be sober, be vigilant, because the devil is like a roaring lion looking to someone to devour. Ito no, sabi doon, lumayo na po sa pananampalataya at ano ang nangyari? Hinakap na po ang doktrina ng diablo. Yun, tanda po natin, there are three kinds of doctrine. Doctrines of God, doctrines of Satan, and doctrines of man. So tandaan nyo mga young people, baka lumabas sa exam yan, ha? There are three kinds of doctrine. Ano yung number one? Doctrines of God, doctrines of Satan, and doctrines of man. So, mag-record kayo. Kaya nga, kailangan may notebook. O review nga tayo. Ano ang title ng aking preaching? Ano ang text? Ephesians chapter 6, verse 5 to 7. Yon. So, kailangan ba yung notebook? Yon, sa sunod, magdala kayo ng notebook. Lahat tayo. Kaya ko, naka-notebook na ako. Tignan mo. O, naka-record na yan. O. Re-reviewin ko na lang eh. O, dapat lahat po tayo para hindi makalimutan. So, ano pa o? 1 John chapter 4. Yon, 1 John. Nire-review lang natin yung mga dapat ginagawa ng isang mananampalataya para hindi tayo magturo ng magturo. 1 John chapter 4 verse 1. Anong sabi doon? Beloved, believe not every spirit, but try. Ayun, ano yun? Sabi doon, but try the spirit whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Hereby know you the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. So try. Hindi lang yung maniniwala ka agad.
Itatry mo talaga. Ititis mo. Kaya alam mo naman natin sa panahon ito, napakaraming mga naglipana ng mga mangangaral. Naglipa ng mga religion, naglipa ng mga aral. So, ito na tawag na humility or meekness are great principle of truth. Tingnan natin, John chapter 13. Makita natin sa buhay po ng ating Panginoon. John chapter 13, verse 12 hanggang 17. Sabi po dito, so after he had washed their feet and had taken his garments and washed it down again, he said unto them, know ye what I have done to you? You call me Master and Lord, and you will say, well, for as I am. If I then your Lord and Master have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. If you know these things, happy are ye if you do them. Ito ay magandang encouragement po sa ating mga kapatid. Naalala po natin, pag nag-Lord Supper at nagpipit-washing, sign po yun. Kaya mo hinugasan yung paa ng partner mo. Ay hindi para tingnan, baka may kurikong itong partner ito. Ang daming pilat. Hindi para ganon. Sign of humility yon na ipinapakita na ginawa nga ng ating Panginoon, di ba? Yung paghuhugas ng paa sa mga alagad. Ilan po yung hinugasang paa ng Panginoon? Ilang alagad? 12. Yun. Isa lang siyang naghugas. Nagbigay lang siya ng example na kung yung ginawa ko sa inyo, gawin na din nyo sa kapwa nyo, mananampalataya. Pero ang punto doon, di ba? Siya lang ang naghugas dun sa 12. Hirap gawin yon. Pwede naman gawin ko, hugasan ko yung paan nyo lahat. Yun. Ano gusto nyo, mga kapatid? Kaya hugasan mo, may drum naman dyan. Kaya lang, konti tulo ng tubig. Nakaipon ba kayong tubig? Yun, so, dapat pumunta kayo dito. Malakas ang tulo dito eh. Pinagpala kami ng tubig. Talagang puno ang drum, puno ang lahat, nag-ipon. Pero tuloy-tuloy pa rin tubig. Ang lakas eh. Sabi ko, bakit wala sila? Bakit mayroon kami? Siguro ako lang pinagpala ng tubig. Dapat maaga pala kayo pumunta dito para nakaligo kasi ando naman sa likod yung hose eh. Siguro sabi ni Lord, doon ko muna kay pastor. So, mababa kasi lugar dito, kapatid. Sa inyo, mataas eh. So, ano pa yung sabi dito? Philippians chapter 2, yung example ng ating Panginoon. Philippians chapter 2, verse 5 and 8. Sino ang unang nagbigay ng example ng humility, ng submission? Ang ating Panginoon. Sabi niya sa chapter 2, verse 5 hanggang 8, Let this mind be in you, which was also in Christ, who being in the form of God, thou it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in passion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Ganon katindi yung submission ng ating Panginoon sa kanyang tatay. Galam mo, nandiyon na Diyos siya eh. Barangya yung kanyang buhay doon. Wala siyang problema. Pero dahil sa ating mga pinili, dahil sa mga pinili ng kanyang ama, ng ating ama, yung sarili niya, nagkatawang tao, sabi doon sa Philippians, nagkatawang tao siya para tubusin yung kasalanan natin hanggang sa kamatayan. Alam mo, hanggang sa kamatayan. Mula nung siya isinilang, di naman siya nakaranas ng marangyang buhay eh. Samantalang yung pinanggalingan nyo, napakarangya ang buhay niya doon, wala siyang problema. Pero nung bumaba siya, puro problema, brad eh. Yun. Di ba, nung isinilang siya, puro problema na, hinahanting na nga siya eh. Tapos nung nagsisimula siyang mag-ministry, hinahanting pa rin siya hanggang mamatay. Para kanino yon? Para sa kasalanan ng mga pinili ng Ama before the foundation of the world. Total submission. Ganon din ang hinahanap sa atin ng Diyos, mga kapatid. Total submission sa authority ng Diyos.
Kasi siya po ang authority natin eh. Tingnan po natin, submission to the government. Yon. Kaya nga tayo, pag tayo maka-Diyos, kung ano yung prinsipyo ng batas ng gobyerno, nagpapasakop din tayo. Yun, kaunting batas lang yan, huwag magkakala. Para pag kumain ng candy, tapon dito, tapon doon. Kita mo, kung saan may estudyante, tingnan mo yung mga daanan. Ang daming basura. Kahit sa Malik si Brad, yung gilid, sino nagkakalat nun? Sino kaya? Mga estudyante. Estudyante! Ano ba yung tinuro ng teacher? Magkalat ko dyan! Hindi kayo tinuturuan magkalat. Kusa na lang kayo nagkakalat. Pero dapat tayo mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, kapag kumain kayo ng anuman, huwag itatapon sa kalye. Huwag itatapon kung saan-saan. Saan natin itatapon? Sa basurahan. Eh kung ganun ang disiplina ng Pilipinas, para tayo Singapore. Sino nakarating na sa inyo sa Singapore? Kahit isang balat ng candy, wala kayong makikita doon. Napakadisiplinado. Bawal dumura. Dito, puro dura eh. Nagtitiniklik ako, puro dura. Ano pa makita mo sa kalsada dito? Dito. Sari-saring dumi. Yun, may dumi ng tao, dumi ng aso, dumi ng pusa, ano pang dumi? Kung ano-anong dumi. Kaya nga pag naglalakad ka, nagtitinik na, ops! Ops! Hindi po problema ang lugar. Hindi problema ang aso. Kasi wala namang pinalaman yan. Tayo ang magdidisiplina. Sarili natin. Nag-alaga ka ng aso, saan mo pa dudumin yan? Eh, malawak ang kalsada, pastor. Kung may alaga kang pusa, saan mo pa dudumin yan? May alaga kang baboy, saan mo pa dudumin yan, Brother Ariel? Kalsada pa rin. Kaya tama sabi ni Stan Darren eh, puro tayo na lang ang nasakta. So dapat may disiplina tayo magdidisiplina. Kasi yung mga hayop, wala naman talaga disiplina yan eh. Tayo ang magkocontrol. Kaya nga diba sa Genesis, ibinigay po ang Diyos yung authority kay Adan para siya ang magdisiplina sa hayop. Tapos mag-aalaga ka na napakarami ng hayop, pag umaga, pakakawalan mo, Brad. Ito nangyayari dito sa tabi namin eh. Diyan sa gilid. Abay, pagkahapon, walis ako. Pagkagising ko, Brad, abay, parang tumpok-tumpok. Ay, wala lang, walis na lang. Washing. Kasi naman maglabo, gawin mo na lang para hindi ka ma-stress. Kaya lang, iniisip ko, bakit ganon? Eh kung may alaga ako, pero inusundan ko minsan pag lumabas, sige, sunod, may dalang dustpan. So, ano ang problema? Tayo po ang may problema. Yung ating disiplina. Disiplina lang. Sino ang naringgan natin ng disiplina? Si Jose Rizal. Yun. Ang sabi ni Rizal, pag walang disiplina, ang bayan, hindi uunlad. Kahit sino pa ang presidente. Kaya nang bang eleksyon dito sa, Brad, sa subdivision. Kahit sino pa ang mamunuan dito. Kahit, sabi, Pastor, maggaran ka kayang presidente dito. Siguro pag ikaw ang dami nagsasabi sa akin, Brad eh. Siguro pag ikaw naging presidente, Pastor, ang ganda ng ating lugar. Sabi ko, hindi na, kahit sino pa ang mag-presidente dito. Pag walang disiplina ang tao. Baka isang linggo na lang, mag-resign ako. Hindi po dahil sa namumuno. Lahat to tayo may participation sa gobyerno. O kahit kay Duterte, kay BBM pa, kung sino pumalit kay BBM, sino pa ang naging uupo dyan. Kapag individually, ang nagsisimula po ang panggogobyerno mismo sa bahay natin. Kapag maganda ang panggogobyerno sa bahay natin, maganda ang kabuuan ng gobyerno. Eh, kaunting disiplina pa lang, ayaw mong sumunod. Tapos hahanapan mo yung presidente. Eh, tapat mo nga. Sino ba magwawalis ng tapat mo? Si BBM? Si Brother J.R.? Sino bang chairman of the board dito sa bill mo?
Hinahanap natin. Parang ikaw pang magwawalis ng harap nila eh. Pero napakasimple lang na pagsunod, hindi mo magawa. Eh di ba, tapat mo, linis mo. Tapos pag madumi, siguro hindi yata nagpapangsyon ng officer dito. Pero madumi yung harap niya, Brad, ang isisilipin, walang nagpapangsyon ng opisyalis. Ang totoo nun, kahit walang opisyalis, kahit walang pamunuan, bakit yung langgam? Nakakita na ba kayong langgam, mga kapatid? Walang namumuno dyan, pero napaka-organized po nila. Napaka-organized, disiplinado. Kung saan yung isa, nandun siya. Hindi nagkakalat-kalat. At kapag may pagkain, tumatawag. Saban, di ba makakita mo yung langgam, nag-iisa, mamaya, ang dami na. Hindi katulad ng tao, pag mayroon, akin ito, ang tatawag, maagawan pa ako. Pero yung langgam, napaka-tindihan disiplina. Bakit to? Mamaya, nag-iisa siya. Mamaya, mga 1 minute, abay na, bakit to? Kaya nga, di ba, maraming pangangaral, ang hinanbawa na kahit si Solomon. Sabi niya, kayong mga tamad, kasabihan ni Solomon, pumunta kayo sa langgam. Kasi ang langgam, di ba, pag tag-araw, ipon ng pagkain. Hindi nag-aaksaya. Buhat-buhat, kahit isang kanin, no? Isa lang langgam ang nagbubuhat ng pag. Tapos sasarbugin naman, tutulungan ng isa. Pinagmamastan ko nga eh. Aba, pag may buhat ng isa, sasalubungin ng isa, tutulungan. Eh, mga tao, pag naghihirap, bahala ka, basta ako. Di ba, magandang i-improve yung magandang example yung langgam. Kung minsan panoorin yung langgam, huwag yung titirisin, ikaw na langgam ko. Tingnan nyo, at kunin nyo yung aral. Alam, maglagay kayo ng kanin sa ganito. Lalo na pag mga asukan. Mataas kasi yung yung radar. Yung antenna nila, magaling makadetect ng pagkain yan eh. Alam, maglagay kayo. Bilang kayo ng mga minuto lang, may damdam agad ang taas ng radar nila kung saan yung pagkain. Tapos, ang gagawin lang, pag nakakita lang, kaganon-ganon yung antena, tumatawag na ng kasama nila, hindi na sinasarili. So, dapat ganun din tayo mga mananampalataya. Hindi yung nagiging selfish tayo, hindi tayo parang akin ito, bahala ka sa buhay mo, basta akin ito. Yun, puro akin. O, talagang ang tawag doon, selfish. So, tingnan natin sa Romans 13. Romans chapter 13, mga kapatid. Ano ang sabi dito ni Apostol Pablo sa Romans 13? Okay po, sabi doon, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God, the powers that were ordained of God. Whosoever therefore resists the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation. Verse 3, for rulers are not a terror to good works, but to the evil. Will thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Doon. Wala, may constitution tayo ngayon eh, di ba? At yung mayroong ang panukala, yung tinatawag na People's Initiative. Nakapirma ba kayo doon, mga kapatid? Yung People's Initiative na pag nakabuo ng 3% ng total na voters ng buong Pilipinas, tapos isasubmit po sa COMELEC, pag na-upload po yun, ay magpipilibisito tayo, aamindahan po yung saligang batas. Yun. Unlimited term ng mga congressman. At magkakaroon na tayo ng prime minister. At yung presidente ay parang anino na lang. Kasi ang makapangyarihan po sa ganun ay prime minister o talaga eh. Kita mo sa Malaysia, prime minister, may president sila pero hindi natin maririnig na siya nagsasalita eh. Kapag may mga tinatawag na pagbisita sa bansa, sinong pumupunta Brad? Prime minister. O sa Israel, may presidente sila. Pero sino ang kilala natin? Si Netanyahu, prime minister.
So, yung presidente, puppet na lang, Brad. So, yon, medyo malaking issue yung People's Initiative, nag-iimbestiga, yung pala nagperma, mayroong 5,000, may 1,500. So, hindi People's Initiative yung Brad. Anong tawag doon? Cash Initiative. Hindi People's, kasi pag People's Initiative, nagkonsulta sa tao, talaga, ikaw ba, Arian na Logan, may pupunta sa'yo, gusto mo ba ng People's Initiative? Ganito yan. Ganito, papaliwanag, dapat paliwanagan eh. Wala raw paliwanag, Brad eh. O kaya kasi, magpirma kasi may ayuda. Kasi nanood ako ng investigasyon sa Senado eh. Nakadalawang hearing na parang pinupokus ko eh. Medyo ano talaga eh. So, wala pa tayo doon sa ganung pag-aamyenda. May present constitution tayo na dapat magpasakop tayo doon. Kung ano yung batas, batas talaga yun. Kung mabago, hindi magpasakop tayo. Ma-approve ng dalawang kongreso at yun ay mapirmahan ng presidente, gano'n naman talaga. Kahit naman ma-approve ng dalawang kongreso, pag hindi na pirmahan ng presidente, hindi naman magiging batas yun. So, pag napirmahan ni Presidente Marcos yun, kung ano man yung pagkaisa nila, batas yun, at dapat natin sundin yun. Nang walang reservation. Pero kung ang naging batas, wala nang ibang relihiyon sa Pilipinas kundi Katoliko, ay dan talaga mag-uupos tayo talaga doon. Yun. At sino mang makilala namin na nag-worship na hindi Katoliko, papatayin, uhulihin, ikukulong. Iba na yun kasi talagang nangyari during the time yun, yung tinatawag na Great Persecution. Pero kung yung batas naman dapat ang mga daming batas pero tulad yan, bawal magparada sa kalsada ang mga sasakyan. Dito nga, nag-away-away dito sa amin eh. Hindi makadaan, Brad, di makadaan yung naghakot ng basura, nasira yung ayaw paraanin. O nagreklamo naman yung taga ron. Sabi sa akin, Pastor, pagsabihan mo naman yung kapitbahay. Church pa naman yung katapat nila, bakit nasasama ng ugali? Para ako tuloy, simbahan daw yung katapat, pero yung nakapaligid, parang iba yung ugali. Hindi ko naman sakop yun, hindi naman natin member yan eh. Ay mabuti nga kahapon, dumaan, tapos yun, pumunta sila dito. Sabi na, sige, Pastor, yung driver, sabi niya, pasok kayo dito kung ano man ang sagot namin. So, ganun lang talaga eh. Pero sa batas talaga, kung wala kang parking area, huwag kang bumili ng sasakyan. Di ba, Brother JR, may batas na tayo na, no? Mayroon ng batas yan. Kaya nga ako hindi ko bumibili ng sasakyan mga kapatid. Kasi wala naman talagang pambili. Pero kung may pambili ako, uunahin ko muna yung parkingan ko. Totoo yung mga kapatid. Kasi yung minamindset ko ng sarili ko, simple na batas, di mo susundin. Anak tayo ng Diyos. Kung dito, sabi nga, kung nilalabag mo yung utos ng gobyerno, nilalabag mo ang utos ng Diyos kasi magpasakop ka nga eh. So, paano sinabi mo nagpasakop ka sa Diyos yung simple na batas ng gobyerno, di mo nagagawa. Sabi ni Apostol Pablo, ang nag-uupos sa batas ng gobyerno ay nag-uupos din sa Diyos. Simpleng trapiko. Sabi doon, stop. Ikaw naman, go. Pero sabi ng ilaw, stop. Wala pa naman eh. Nasagasaan ka tuloy. Pag alam mo nang nakapula, malayo, huwag ka na magsugod ng sugod. Naabutan ka tuloy ng Sa Singapore, pag ang bilis mo ng doon, Brad, no? Yung traffic. Ano lang yun eh. Sabi ni Brother Matt, Brother Mel, run! Sa ang bilis ng Mamaya, bakit nakagong agad eh. Kaya pala mga tao doon, ang bibilis na yung kumilos. So, simple mga kapatid. Pero, dapat tayo ay nagpapasakop. Saan po? Sa batas ng gobyerno. Na hindi naman apektado yung ating spiritual na buhay. Di pa naman sinasabi na huwag kayong pumunta sa simbahan. Di pa naman sinasabi na huwag kayong magbasa ng Bible. Mayroon bang nagbabawal sa atin magbasa ng Bible? Wala pa. Ba't di kayo nagbabasa? Tinatamad, Pastor eh.
Ano yung unang basahin? Facebook. Messenger. Ano pa? Instagram. Ano pa? Ano pa mga na nakakahadlang sa atin? WhatsApp. Ano pa? Mobile Legend. Yun. Ano pa? Ano pang nakakahadlang? Pag binuksan yung, sa halip na yung apps ng Biblia ang unahin, anong apps? Ang inuuna? Home credit! Credit muna. Ang dami nating naunang na apps, no? So, tingnan niyo yung cellphone niyo kung anong apps ang paborito niyong buksan. Mas maganda Kristiyano, ang parami nating paborito yung buksan, yung apps ng Bible, King James Bible. Pagkagising, Bible agad. Yun, bago matulog, Bible agad. Yun. Ang dami natutulog sa atin, anong kinatulugan? Timeline. Talagang, tapos may dadaanan ka. Ang pangit mo. Di ba may mababasa ka, mag-aidan mo yung mga timeline ng iba? May raming mga babasa ka mga kung ayaw mo, ayaw ko na rin. Para akong tinamaan na. I-share ko nga. Yun. Samantalang ang Bible, na lahat ng mga positive, nandun na. Yun. Positive, nandun na lahat. Di mo na kailangan maghanap ng mga positive sa labas. Ang salita ng Diyos, puro naglalaman ng positibo yan. Kaya uunahin natin na pagkagising, kahit one chapter lang, mga kapatid. Yan, yung mga young people ha, magiging assignment ko na sa inyo yan. Pero kami young people kahapon ang titindi ng mga young people kahapon. May naka-perfect Ibig sabihin, attentive talaga yung mga kabataan ngayon. No? Pero nagtaka ko kay Ada, pangalawa Brad, sa perfect. Kasi 13 items, naka-12 siya. Sabi, halika nga dapat, ano ka nga din? Yun, parang magpakalit yan. Pero, kita mo, may gold medal ba yan? Salamat na. Kasi sa kahapon, mayroon kami yung People's Fellowship. So, nagkaroon kami ng kaunting testing. Kung nakikinig pa yung mga bata pang every Sunday. Yun. Si Ethan naka 12 items. So, nadaig pa si na kuya. Ilan yung nakuha mo, kuya? Siyam. Nalamangan ka pa di. Tatlo. So, at least, nakikita ko na unti-unti. Kaya, tsaga-tsaga lang tayo. So, sunod po mga kapatid, submission to the husband. Yun, yung mga asawa. Yun. Dapat sinama mo yung asawa mo, Brother Ariel. Submission to the husband. Nagpapasakop sa asawang lalaki. Tingnan natin mga kapatid. Submission to the husband. Sinong wala nang asawa? Nandyan lang sa tabi yun. Ang totoo namang asawa natin mga kapatid, hindi po yung physical natin na asawa. Si Kristo po ang totoong husband natin. We are the wife of Jesus Christ. Kaya ang totoong hindi namin iiwan, hindi yung asawa natin. Ang totoong hindi namin iiwan ang Panginoong Kristo. Di ba sabi doon, Jesus Christ loved His wife. Sino yon? Yung iglesia. Iwanan ka na ng mga taong nakapaligid sa iyo, pero mayroon isang hindi nang iiwan sa atin, ang ating Panginoong Kristo. Dahil sinabi niya, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Ano pa? Sabi doon sa Ephesians. Tinan po natin, Ephesians chapter 5. Chapter 22. Tingnan natin mga kapatid. Ano sabi doon? Wives, submit yourself unto your own husband as unto the Lord. Yon. Mahirap sabi ng iba, Pastor, ang hirap magpasakop sa asawa. Sa asawa kong lalaki. Sabi ko, bakit naman sister? Ang sama ng ugali ng asawa ko, paano magpapasakop sa kanya? Talagang
Binuhos niya. Sama na ugali ko, ang tamad-tamad, puro tulog lang. Ako pang nagpapakain sa kanya. Paano ko magpapasakop sa kanya, pastor? Lahat ng kasiraan, sinabi na niya. So, sabi ni Apostol Pablo, ask to the Lord. Ibig sabihin, kaya mo gagawin yun, hindi dahil sa asawa mo. Kasi kahit sino man tao, mga kapatid, kung sa asawa mo lang ito gagawin, hindi mo talaga magagawa. Bakit to? Wala akong asawang perfecto, wala asawang lalaking perfecto, wala rin asawang babaeng perfecto. Lahat ho ay may weakness ho tayo. Kaya nga sinabi sa dulo, ask to the Lord. Kaya mo gagawin yan dahil sa Panginoon. Kasi nga, pag sa Kanya mo lang, wala ka talagang magagawa. Hindi mo magagawang magpasako. Kaya di ba, Colossians 3:23, ganon din ang sinabi ni Apostol Pablo. Tungkol din ito sa pagpapasakop o sa pagsunod sa Panginoon, 3:23. Sabi doon, and whatsoever you do it heartily. Yun, heartily, buong puso pa nga eh. Hindi lang mo gagawin, kundi gagawin mo yung pagpapasakop, saan sa pagpapasakop sa asawang lalaki, ng buong puso. As to the Lord, and not unto men. Yung hindi lang magpapasakop ako sa asawa ko dahil baka para makita ko ni pastor. Sabi doon not unto men but as to the Lord, para sa Panginoon. Ano naman ang utos sa lalaki? Sabi doon sa lalaki, husband, love your wife, and not bitter unto her. Kayong mga asawang lalaki, tingin nga kayo, mga asawang lalaki. Tatlo lang tayo may asawa dito, Brad, ha? Brother Ariel, Brother DR. Tayong mga lalaki, ang mandato sa atin, mahalin yung asawang babae. Yun. So, tatlo tayong nag-uusap doon, Brad. Hindi na natin kasama sila. Ang sabi doon, mahalin mo ang asawang babae. Ano yung pagmamahal na binanggit doon? Sacrificial. Ang asawa nating babae, medyo may sumpong. Okay lang? Tama ba, mga lalaki? Minsan may sumpong yung asawa nating babae. Pero magsasakripisyo tayo. Dahil tayo ang binigyan ng mandato na magsakripisyo. Yung salitang love doon, sacrifice. Dapat malawak yung unawa natin. Hindi naman ikaw ang mababaw pa sa balon. Mababaw. Hindi na ako makatiis. Hindi na kita matiis sa ugali mo. So, kailangan malawak pa na yung ating unawa as a husband. At sabi pa sa dulo, at huwag maging mapait sa kanila. Yun, tayong tatlo, Brad, ha? Dapat huwag maging mapait, palaging matamis. Tawag natin. Dapat ang mga lalaki palaging matamis ang pagmamahal sa kanyang asawa. Kahit nakikita mo na, parang kasing pait na ng ang palayong. So, palaging dapat ang tampo natin, mataas yung level ng unawa ng lalaki. Kapag ang lalaki walang unawa, nako, wala talaga siyang, sabi niya, hindi niya kailangan mag-asawa. Yung mga walang unawa sa asawang babae, huwag ka nang mag-asawa. Dahil talagang ang nature ng babae, minsan level 1, level 2, level 3, minsan talagang ang sumpong yan, talagang gumaganon. So, pag wala kang unawa na lalaki, anong gagawin mo? Hindi bubuksin na lang kayong dalawa. So, dapat talaga mataas yung level ng unawa natin mga lalaki. Yun. Kung kailangan ipag-pray ng todo sa Panginoon, Lord, baguhin mo yung asawa ko. Parang hindi ko nakakaya. Hindi mo si Adan, mga kapatid. Si Adan at si Eva, sino ang unang bumigay? Si Eva. Hindi naman natin sinasabing palaging ganon. Pero, sa kasaysayan ng spiritual na buhay, talagang kaya hindi na ibinigay yung authority sa babae, di ba? Kahit magpapastor, kahit sa leadership. Kasi nga, majority ng babae, hindi naman lahat, ay mataas yung emosyon. No? Pero mga lalaki naman, may emosyon din. Kaya nalinis ng landas. Kaya wala tayo doon.
Ang importante kung ano sinasabi ng Bible, magpasakop sa kanyang asawang na lalaki at yung lalaki pakamahalin ang inyong asawa at huwag maging mapait sa kanila. So vice versa lang naman yun, parehas lang naman yun eh. At sigurado pag pareho niyong naunawaan yung obligasyon nyo, yung lalaki naunawaan, ako magpapasakop sa asawa ko, yung asawang lalaki naunawaan niya, napakamahalin ko isa, walang away. Pero isa sa kaninyo, ang hindi naunawaan ang ganong obligasyon, hindi kayo magtatangpo sa kapayapaan. Saan kayo magtatangpo, Brad? Kaguluhan. Away. Maghahabunan pa kayo. Gusto mo? Ako na ang magbalot ng damit mo eh. Ako pa ang maglalagay sa labas ng mga damit mo eh. Bakit? Nabuhay ako nung wala ka pa. Naghamon ng payagad. So hindi ganun pala. Tayong mga mag-asawa, ang sabi ng Bible, magsasama sa hirap at sa ginhawa. Hindi lang sa sarap. Hindi yung selfish. Hindi yun ang totoong love. Ang totoong love talaga, ay nagsasakripisyo, nagtitiis, anumang hirap ng buhay. Hindi no, pag wala nang pag may problema, hindi na matiis. So, sunod po. Yun, bago tayo magtapos, yung tinatawag pong yun, isa na lang po ito. Submission to the church authority. Yun, siyempre, ang authority natin, number one, ang ating Panginoon. At sa iglesia, may ibinigay po. Ano yung ibinigay? Teacher, pastors, and teachers. O yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Tinanong po natin yung Hebrew, chapter 13, verse 7, mga kapatid. Mga tatlong verse po bago tayo magtapos. Chapter 13, verse 7. Ano po yung sabi dito ni Apostol Pablo? Remember them which have the rule over you. You who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Yon, ano daw sa pagkatagalog? Alalahanin mo rin ang mga namumuno sa iyo na nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos na ang pananampalataya ay sundan ninyo. Yon, sabi ng ating Apostol Pablo. Tapos sa 17, obey them that have the rule over you. Watch for your soul, as they that much give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Yun, isa-isahin nga natin mga kapatid. Sabi doon, obey them that have the rule over you. Sa church po mga kapatid, wala ditong hierarchy, wala ditong pinakamataas. Pero yung nagro-rule, pero yung nagtuturo, mayroon. Kasi wala nagtuturo, kanya-kanya na lang buhay tayo. Sabi doon, obey them. Obey them mga kapatid. Kasi pag hindi natin sinunod, halimbawa, ako po yung pastor ngayon, dahil buhay pa ako, pag nawala ako, mayroong ilalagay ang Diyos na pastor dito. Pero magandang maramdaman ng isang pastor na makita po sa kapatiran na sumusunod. Pero ano kinarulungkot at kinapipigati ng pastor? Kapag yung isang kapatiran ayaw sumunod, napipigati ho talaga kung mayroong napipigating banal na espiritu. Di ba kapag matay ng mali, sino ang unang napipigati mga kapatid? Yung banal na espiritu na nandun, nagigrieve, sabi ng Ephesians 4:30. Pag mali yung ginagawa natin, unang nalulungkot yung banal na espiritu. At pangalawa, sinong nalulungkot? Yung pastor. Alam, pares ng preach yung pastor. Tuwing Sunday nagpe-preach, may Bible study pa, may prayer meeting pa, pero makita mo yung kapatiran, naliligaw na ng landas. Nagtulang pa ba ang pastor, mga kapatid? Kung sabi doon, obey them that rule over you. At ano pa yung kasunod? In submit. Yun, magpasakop. Bakit daw? For they watch for your soul. Nagbabantay sa inyong kaluluwa. Sino ang nagbabantay sa kaluluwa, mga kapatid? Yung pastor. Kaya nga, napakatindi yung obligasyon ng pastor. Kala natin parang, okay na yan sa pastor. Okay na yan, nakapalagi nakakurbata si pastor. Pero yung obligasyon, napakalaki. Tulad yan, mga kapatid, nakaupo lang kayo, di ba? Anong ginagawa nyo pag nakaupo?
nakikinig lang. At minsan tatawanan pa niya ako. Di ba? Kasi nagpapatawa. Pero mahirap po kalagayan ng isang pastor. Nung totoo talagang naglilingkod, na talagang ang nais lang ay maituwid yung mga buhay natin para maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Kasi pwede naman ang pastor private citizen na lang, Brad, no? O mga, di ba, mga ngayon, mga kapatid, huling preach ko na po dito. Hindi ko na po kaya ang ugali ko. Kung ganun pong sasabihin ng pastor sa inyo, ano kaya maramdaman nyo ako din? Hindi, sinabi ng pastor, ito na po ang huling preach ko sa inyo dito sa Cavite dahil hindi ko na kaya ang pag-uugali nyo. Masakit ba sa inyo yan, mga kapatid? Masakit yun. Kaya lalayasan ka ng pastor dahil sa pag-uugali nyo? Sa pag-uugali natin? So, ibig sabihin, temporal lang naman ang buhay ng pastor. Hindi naman forever yan. Darating din pa ako, 57 na. Sa March, huwag kayong mawawala. Hindi naman birthday ko. So, magpasalamat ako sa Panginoon. Dumating yung edad ko, 57 na. 3 years na lang, Brad. Senior citizen na. Oh. Pero malabo pa rin ang buhok naman eh. Yun. Kaya lang, hindi ko alam kung hanggang saan ako darating na buhay. 57, makarating pa ako doon. Pero hindi natin alam kung hanggang darating pa yung 58 eh. Hindi natin alam ng sitwasyon. Pero nawa, magparamdaman tayo ng pagmamahal sa isa't isa. Kung hintayin mo pa bang mamatay si pastor, tapos pastor, bakit ka namatay? No. Pero kung pinaramdam mo yung pagmamahal, paano kung mararamdaman yung pagmamahal mo, patay na ako? Pastor, ito po, operin ko sa iyo. Ganun, patay na ako, ito ko nang maramdaman. Hindi ko na maramdaman yon. Ngayong buhay pa ang pastor, paramdaman natin mga kapatid. Ako nga, pinaparamdam ko sa inyo mga kapatid kasi hindi natin alam, hindi na tayo magkita-kita. Kaya nga, mayroon tayong Bible study sa bawat kapatiran para maramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos at pagmamahal ng bawat kapatiran. Kasi hindi natin alam ang bukas, wala namang nakakaalam ng bukas eh. Di ba, maraming ngayon nag-usap-usap pero kinabukasan pa rin. Bakit namatay siya? Kausap ko lang siya kahapon eh. Kasi hindi nga natin hawak ang buhay natin. Kaya kayong mga anak, o tingnan dito lahat ng mga anak, pag uwi nyo mamaya sa bahay nyo, sabihin nyo sa papa at daddy nyo, Mommy, I love you very much. Magagawa nyo, mga anak? O kahit ngayon, sabihin mo na, dali. Baka wala nang bukas. Kasi minsan, iyak-iyak tayo pag nawala yung magulang natin. Pero pag nandiyon yung magulang natin, pasaway tayo. Pag nandiyan yung pastor natin, pasaway din tayo. Anong gusto niyo? Mawala na yung pastor? Pastor, ganito na lang. So wala ho. Dapat nandun tayo, magpasakop. Wala namang ini-implement yung pastor na sarili niya eh. Kaya nga di ba, puro biblical tayo, magpasakop. Mula sa pasakop sa Diyos, pasakop sa gobyerno, pasakop sa asawa, pasakop sa pastor. Puro biblical po yan eh. Pag kinuntra natin yan, tayo po ay nagkakasala. So, yun lang po sa umagang ito, mga kapatid. At nawa po tayo po ay na-encourage sa mga salitang ating narinig ngayong umaga. So, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin at maya, pakanta ulit si Brother JR. Salamat o Diyos sa umagang ito sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay nakapag-aral ng salita. Patuloy mo kaming samahan kabayan sa aming pamumuhay. Sa mga natatira po namin oras, kayo po ang mangunat mo sa pangalan ni Jesus. Amen.